Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapabawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan ko. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha. Talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi,
ikaw ang maghari soon. Okay, choice. Ikaw ang maghari, Jesus. Magandang morning sa inyong lahat. Wednesday din sa inyo, Tuesday naman dito sa atin at April 22nd, 2025. Welcome po sa iRadio signing on. Muli na naman tayo magkakasama hanggang 12 o'clock tonight or rather tanghali. Afternoon news sa inyo. 9 o'clock naman dito. At kahit na mainit ang panahon dyan ay tiis lang. Ganyan talaga hindi natin maiiwasan yan. Tonight makakasama natin Pastor Sammy, birthday boy. Ayan, para sa salita ng buhay, ang ganda kanyang topic ngayon is about time. Oras na. Ma'am, si bumati na. Okay. Maganda po tayo lahat. Yes. Di ba? Naka-summer outfit ako ngayon. Actually, hindi naman. Malamig. Bumamig na naman. Lalo bukas. Bumalik na naman yung lamig. So, parang Alam mo, pansin ko sa panahon, parang nangaasar eh. I know. Pag magsa-summer ka, lalamig naman siya. Tinago ko na yung mga pang-taglamig eh. Lumamig na naman. Nagbakasyon na yung mga jacket namin. I know. Pero yung mga pang spring, wala. Parang hindi tayo Mga pang-spring dress na nakalabas. Spring. Pero, anyway, ang importante ay, ayan pa rin. Ano pa rin tayo? Okay pa rin tayo, di ba? Yan ang importante. Magpasalamat tayo dahil umiinit at lumalamig. Hindi ba pwedeng malamig Mahirap lang? naman kung parating malamig. Mahirap din kung parating mainit. Ayan. Okay na ako sa malamig. Ay, hindi mo rin masabi. Masarap yung malamig Dapat eh. meron din tayong vitamin na ano ba yung nanggagaling sa araw? D. D. Ayan. D as in D dinuguan. as in dinuguan. Sa Ilocano, dinardaraan. Dinardaraan. Grabe. Still morning pa rin ang Mamshi. Morning dahil nilibing ng aking idol. Uy. Pinapanood ko yan. Grabe. Oh. Kahit na-delay dito, pinapanood ko. Kailan ba ka nilibing? I think nung Kanina? 22. Kahapon? 22 Oh, doon. 22. 23 23 na na sa ngayon. kanila. Oo. Nung 22 siya nilibing. Sa libingan ng mga Yes, sa mga bayani. bayan. Nalala ko ang daddy ko kasi sundalo siya. Nung nilibing siya, ganun din. Meron yung 21 gun salute. Tapos yung tutugtog, yung may magta-trumpet. Ganun, nakakakilabot. Pero bata pa ako nun. But anyway, that's how they call it. Anyway, we're here today for us to listen the Word of God para i-share naman ni Pastor Sammy Santos. Time. At syempre, ayun. So, Yan. ganun tayo. Ganun lang ang araw-araw. Sabi nga, move on. Yan. Mhm. Importante ay yung ngayon. Yan. Yung kahapon ay tapos na. Yung kinabukasan, let's not worry about it. Today is Diba? the important. Ang importante ay yung ngayon. Now na. Now na. Mhm. Okay, magbati na ta. Ah. Mhm. Okay? Mm. So, ay, Bumati na. okay na tayo. Okay, una sa listahan, laging consistent. Yan. Ayan. Elaine Gonzalez. Alain. Grace Cabigtin. Yes. Marigat Gamos. Mary Cruz. Rachel Joy Benitez. Oho. Sister Lala Carmina. Balita ko wala silang internet. Sino? Merong mga walang. Ngayon si Rejoice, siyempre kalilipat lang. So, baka kukuha siya ng bagong internet provider. Bakit? Ano nangyari sa dati niya? Eh kasi mas mahal daw pag yung isa-transfer from one address to another address. Di ba lumipat nga sila? Ganun. Yeah. So, Lumipat na naman ba? Oo, para mas, okay, siyempre kailangan nila lumipat. Kaya pala magkakapit-bahay na sila ni Yes! ano. Importante yon. Okay.
Pastor Sunny Rivera, Ay, Pastor Sunny. A.R. Santiago, Hello po. Pastor Nephew Bandian. Okay. Negra Petita. Pastor Abhishek Singh from iRadio India. Shalom, shalom. Hello to Namaste, Sister namaste. Hannah and to Mama. Yvonne Justiniano, how are you, sister? Long time no Yvonne. see. Pastor Marvic Lejano Cruz. Ayan, oh. My beautiful kumare, Jen Riquero Nunez. Mary Juliet Rodelas. Moven Giarnes. Hello. Okay. Nanay Marichu Jesus Gamos. Pastora Mami Flosser Cordero. Sabi Mami niya, Blosser, miss you po. ang sabi niya Happy dito Easter. ay, ano ba yung sinabi niya? Wala. When we trust Christ as our Savior, His righteousness is gifted to us. Amen. Of course, si Razel Puzon Cruz, Sister Myrene Kuwana, sabi niya hello, blessed day to all, lalo na kay Mayor Ramon na nakadilaw, na super pogi. Aray. Ayan. Sumabit. Okay, sino pa? NMG and Pastor Sammy Santos. Sabi niya, ako po'y lilipat na ko kina Mami Irene. Lilipat na daw siya kina Mami Irene. Bakit? Sabi niya lang yun, ikaw naman. Patola na naman, ha? Patola ka talaga. Oo. Ayan, before you were saved, your position relative to God was one of enmity. That's Romans 5:10. The moment you trusted Jesus as Savior, the Lord changed your position and set you apart for Himself. Ano pa to? Hindi ko mapindot. Bakit amoy sunog? May nagsisiga ba sa labas? You were born again and are now His child. He forgave your sins and declared you righteous. A saint is not a perfect person, but one who is in right relationship with the Heavenly Father. Although our sanctification is not predicated on good behavior, the Lord expects us to live in a manner that honors Him. Amen. Yan. Okay. J. Tristan Alejandro. Aba, ninong na talaga? Talaga? Ganon, ninong? No problem. Ninong. Siyempre. Pastor Sunny, ninong din yun. Nan? Ninong din sa kasal. Ano ba? Oh. Kumpare. Pare. Ayos. Ako po lilipat. Gusto ko kapitbahay ko si Mami Attorney Lala. Ay. Alam mo kung ako papipiliin sinong gusto kong kapitbahay? Sino? Isip-isip. Ako? Gusto ko yung magaling magluto. Ay, Mami Flosser na ako. Makikikain ako lagi. O kaya kay Pastora Maribik. Yan dalawang yan. Maging Magbibigay kapit. ako. Kaliwat kanan ng mga kapitbahay kong ganyan. Magbibigay ako ng pambili. Pakisama na lang po sa kaldero. Pakiluto na. Sumama na rin kayo dyan. Pakisama na lang po sa kaldero. Yung mga mahusay magluto dyan. Ayun. Kasi para bang it's not worth yung aking pagluluto na hindi naman yun yung mga gusto kong lutuin. Dahil hindi ko naman alam lutuin yung iba. So, yun. Gaya ng... Ha? ano yung tawag doon sa isda na malapad na tapos nilagyan ng Steamed fish. Hindi. Yung suka na may kamatis. Paksiw ba yun? Hindi. Kalimutan ko na tawag. Hindi, teka. Nasa dulo ng dila ko. Yung parang Yeah. yung isda na makintab. Anong tawag doon sa isda? Makintab, edi yung pampano. Hindi. Pampano sabi ni Grace pampano. Malalaki yung yung pampano. Mas maliit ito eh. Maliit.
Chocolate. na matinik siya. Yung plapla, ano ba yun? Ewan ko. Hasa-hasa daw, hasa-hasa. Yung ba yun? Oh, siguro Oo, na. oo. Tapos may Sap-sap. sap-sap. Yun. Sap-sap. Sarap yun. Sabi sa Amerika, sap-sap. Na niluto sa suka Yung maninipis? at saka may kamatis yun eh. I Di think ba nagluto naman ako ng ganun minsan, yung pampano? Niluto ka. pampano yun, hindi yung Pinangat na sap-sap. tapos pinangsasabaw ata doon yung pinaghugasan ng bigas. Uy, di naman. Actually, ba't nila pinangsasabaw yun? Nililinis na natin yung bigas dahil madumi. Oo. Tapos ipansasabaw mo. Pampalasa yun. O, bisugo daw. Isugo. Yun, mga nakakamiss Pinangat na na sap-sap. pinangat na sapsap. Oo. Yan. Yung mga wala Ay, dito pong pagkain yan. Yung, Hindi. Meron Wala. naman. Kaya lang, Iba isda kasi. oo, kaya lang yung pagluluto, madali yun. Kung alam. Ako hindi ko talaga alam. Hindi Ingredient. ko alam yung, ano ba yung pinangat sa, yung nilalagyan ko din ng kamatis, luya. Di ba nagluto ako minsan, tapos konting mantika, suka, a little bit of water, yon. Yun. Tapos pakukuluan lang. Yun na yun. Yun. Okay? Mm. Okay, Alona Velasco, hello. Ayan. Ang gusto ko pa kasi, gusto ko nga mag-aral ng baking dito sa adult school. Oy. Libre yan Oy. Kaya lang yung oras ko. Diyan sa Downey, marami dyan. Yeah. Gusto ko mag-aral ng baking. Anyway, tomorrow, don't forget, Meron na tayong ano yan. Bible quiz. Meron na tayo. Oo. Bakit yung ating mga magigiting na mga pastora ayaw magsipagsali, ha? Welcome naman sumali. Imagine mo 100 pesos for every correct answer. Oh, by the way, Happy birthday. batiin natin yung ating Batiin natin. Walang katapusang pagbati yan. birthday celebrant. Happy birthday. Sana'y yung sinasabi, escabeche. Escabeche. Pag natikman nyo ang ginisang sinigang na manok ni Iska, magigising kayo lagi ng maaga. Titinaw kayo. Okay, happy birthday, Kambo! Happy birthday. Ayan. Oo nga pala, it's time to, ano na pala, no? What? Ayun, oo nga pala. Ilan sila? Apat yun. Sige, mamaya Okay. yun. Alam na this. Alam na this. Ay, Masarap na ipaksiw. Ayungin. ayungin. Hindi ko alam mga ayungin. Alam ko yung mackerel. Ayungin yung ano, parang, Ayungin? ang tawag dito, isda nito. Ay, nakalimutan ko. Ewan ko, basta alam ko lang isda. Halibut, salmon, pampano, tilapia, pero hindi ako kumakain ng tilapia. Galunggong. Parang Bangus. galunggong itsura pero matigas. Parang salmon. Ewan. Okay. Hello then kay Rejoice Parang Parfilia. Uy, sino yun? Oo, wala din siyang ano pa. Nakadata lang siya. Pero nag-check in naman siya. Ayun. Nag-aayos pa sila diba? Kaambo, birthday yun naman po, isang nga pong ice cream yummy. Ayan. Hola! Mamaya tatawagin natin si Kaambo. Maghanda ka ng isang kanta mong ano dyan, yung isang Felicia! Fred Panop. Hindi, isang Nora Honor na kanta dyan. Oo naman! Dami labahin, naglalabas si Rejoice. Ayan. Oo nga. Yung ano ba yon? Kanina pa ako nanonood nung ano pa, mula nung namatay, sumasakit na ang leg ko. Umiiyak ako, kapareho ko yung kaibigan ko, si Kirikiray. Bait ba yan?
Sabi niya, hindi ako makapag-move on. Sabi niya, tamad na tamad daw siya. Ayun. Ang dami ng mga celebrities nauubos na mga ano. No? Ayun na, ganun talaga. Si Lita Corrales, si May edad na rin naman si Pilita. Haji Alejandro, Ayun, bata-bata pa yun. si Gloria Romero, si yung mga nakaraan ano, sino mga Si Gloria is already, I don't know how old. April Boy Regino, kamakailan Matagal na si April Boy. si ay nako, I know. buti na lang di ako nag-artista. Ay, ganon. Ah. Okay. Rico J, yes, na rin yan. Natira na lang sila ba? Ray Valera na lang. Oo. At saka Marco Sison. Kasi minsan depende sa lifestyle. Ah. Yan. Si Rico po known as naninigarilyo siya. At saka manginginom. Oo. Yan ang problema. Yung mga nagyoyosi. Lubayan na natin yan. Yes. Ayun, maganda yung topic ni Pastor Kabug kagabi. Yung mga Ano ba yung title? may kaliskis. Hindi mo alam? Behold the cross. No, yung, Behold the cross. yung kasi mga Hudyo, yung mga Jewish, FPJ. sinusunod nila kung ano yung nasa Bible, kaya matagal ang buhay nila. Pero hindi man sabi sa Biblia, lahat na daw ng ginawa ng Diyos ay blessed na yan. Lalo pag pinag-pray mo. I think dun sa ano yan, sa Old Testament, alam mo na mga Hudyo, ano lang Oo nga. dun sila sa Old Testament nakabase. Oo nga. Yun. Kaya, Pero mo, ang bangus may kaliskis yun. O di, ang sarap pa naman ang daing na bangus. Pero pag tinanggal mo na kaliskis yun, unclean animal daw eh. Oo. Tsaka yung Saka yung mga gumagapang, hindi sila pwedeng kumain nun like the hipon. hipon, Hindi sila kumakain nun. yung mga Yung mga crab. crab, More on, I mga, think mga seashells, salmon. I think they eat salmon. mga walang Chicken. kalis- Chicken lang. Chicken ang kinakain nila. sa India naman, di nila kinakain yung pork. Which is sometimes pag kumakain talaga ako Bakit ng pork, naman? iba yung pakiramdam ko eh. Ah, Iba talaga. Parang, basta iba. pero pag susundin natin ang Biblia talagang Oo. hahaba buhay natin. Mm-mm. Yan. Oo. Dapat ano, Alam mo, ang Bible Gulay. ay complete knowledge. andun na yung mga, lahat niya. kung paano pagda-diet, Aha. paano yung Beauty healthy secrets. foods. Ayan. Yan. Hello kay Nanay Rosario Lising. Hello po, Mother. Nanay Rosario! Ayan. Kamusta po ang business? Oo. Ang hirap niya na nagbebenta siya sa karsada ng mainit. Hindi, sa Umuulan. palengke yata siya. Palengke. Mahirap yung minsan nilalako din niya, di ba? Yung I'm not sure. mga tricycle at saka jeepney driver. Yung iba bumibili nun tapos hindi na nilalaba, itatapon na. So, bibilin ulit. Oo. Ayan, hello naman kay Jocelyn Espena. Jocelyn. Hello po. Sister Guy Gomez. The birthday girl din, lately lang. Sister Guy. Oo nga, no? How are you? Ano siya? 34? 34 yung bewang niya. 34. Uy, pati bewang sinama. Wala ko sinabi. Hindi, ano siya. Ba? Kita mo naman edad niya, kaedad ko yun, di ba? Beauty. Alam mo, kahilera ni, alam ko, ikaw kumpara man beauty ni Sister Guy si Claire de la Fuente. Mas maganda naman siya kay Claire. Look alike. Look alike. Ganda siya. Dati pong Bunny, yan? Bunny Queen. Yan. Pag sinabi Bunny, sexy yun. Oh, sexy naman. Oo. Okay, isang pinagpalang umaga po sa kabila po ng nararanasang pagsubok. Nananatiling tapat ang ating Panginoon. Amen! Laban lang. Jocelyn Spena. Kaya Hello. yan, kaya yan. Yan. Sakit lang yan. Hindi, awan ko kung ano yung pagsubok na nararanasan. Pagsubok lang yan. Yeah. Station ID na ta. Mas malaki ang Diyos natin. Ay. Station ID.
Ito po ang iRadio, Unlimited para sa ng Pilipino. Ano yun? Anong nangyari? Wala, yun na. Tapos na? Oh. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. So, ano yan? Uy, grabe. Yesterday, when I was young, so many happy songs. Ay, hindi. Ang favorite niyang kinakanta yung ano. Ano nga ba yun? Yung People? People. People. Ilagay mo nga yun. Hindi ko kinakanta yung but I'm gonna sing. Ayan. Pagpasensya niyo na si Mamsi, ha? At magno-nostalgia tayo dito. People. People. Pero ang ganda ng lyrics don't know. Ang ganda ng lyrics smiling nun. out here. Yun ba yun? Mhm. Why don't you May sakit si Jocelyn. give love? Uy, si Pastor talaga. Oh. Kada bukas ko ng Rosie Culibao. siya na pumapasok dito. Ang dami niyang songs eh. Oo. Talaga naman. Ayan. Grabe. Kanina maghapon parang Para po kay Sister Odette at kay Brother Ops. Ang awitin na ito ay para sa inyo. Odette, isang tingin mo na si Ogs ngayon nalulusa. Mamaya ka na kumanta. Si pala talaga. galing. Bakit ba pagbukas ko ng Mamaya ha, kakanta ka. Pakantayin natin. Pakantayin natin siya. Si birthday boy. Yeah. Yes. People. Di ba yung title na? People. People. Yan. People you don't know. Ooh. Wow. Smiling na. Yep. Pagaling ka, Jocelyn. Kung ano man ang mother ko po, Yun ba yan? sabi niya. Yun ba yan? Two less lonely people. Hindi, basta people ang title. People? Subukan natin to. Ayan. Yan kaya yun. Hindi ko alam. Yan ko lang kakantahin yan eh. May sakit ang mother ni Ni? Jocelyn. Jos- Spena, oo. Yan ba yun? Sinong singer? Hindi ko alam. Hindi ko yata alam eh. Di Bianca. Sino yun? Yan ba yan? Di yan! Hindi. Kakatakot naman yan. Okay, ilagay mo people. People who needs people. Hindi ko alam ang title no, kung yung nga ba yun. People who needs people are the luckiest. Barbara Streisand? Si Barbara Streisand pala yun. Yun ba yan? Mhm. Talaga? Yes. Sige nga, subukan natin. Tignan nga natin kung yan yun. Ayan yan. Yun nga. Ayan. Barbara Streisand. Ganon. Sige na. Yan nga ba? Okay. Sige nga. Kung hindi yan, titigil ako ha. Yan. Funny girl film. Patay! Hindi ko kabisado yan. Ayan. Hindi, Barbara Streisand, version. Mahirap. Hindi ko alam kung sino. Mataas yan. It's okay. Ayan. Okay. So, pakantahin mo na lang si Kaambo. Bago natin siya tatawagin mamaya. Ano oras na ba? Yeah. Para mas maaga siya. Then, maaga din tayo magsa-sign off. Yun. Kasi maglalaba pa nga eh. Oo. Maglalaba. At magsha-shower pa ako mamaya. Pumunta pa kami sa Sino mga... Ayan. Ano yan? Ito. Di ba si Haji Alejandro namatay na rin? Ayan, tirahin mo. Ano yun? Yun, kanta niya. Anong kanta niya? Ano ba mga kanta ni Haji Alejandro? Nakapagtataka.
Ay, mahirap yan sa babae. Meron Tagalog. Ano? Ngayon, ano nga ba yung kanta niya? Ano ba yung mga kanta ni Haji Alejandro? Tinitira niya na yun eh. Si Kaambo, alam niya mga kanta ng mga Ayun. noon eh. Di ba? Ang panlalaki yan. Ito ang kakanta niya. Panlalaki. Sa aking pag-iisip, wala nang tayo'y nagpasya maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay. Nagkapagtataka. Ang taas. Kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nagkapagtataka. Nagkapagtataka. Di ka bang napapagod? O di kaya'y nagsasawa? Manlalaki yan eh. Hanggang katapusan. Pakita ka sa Nagdaan at puso'y ikaw. Okay. Okay, sorry po. Nagpa-practice lang kami. Alright. Kasi, Oh, dilagay mo. Alam mo naman, hindi ko kinakanta yung mga kantang yan. mas gusto ko pang pakinggan itong mga ano. Panlalaki yan eh. Yun. Yan. Alam mo, ang boses ko ay mataas na, bibigyan mo ko ng mataas, lalong tataas. Okay? Ayan. Nuranian dyan. Pero alam mo, kanta ni Kaambo. Bawat tao may kapanahon. Ito lang ang artista na binigyan ng na singer na category ng anong tawag na ito? Oh, Kaya Pag yes. sinabi superstar, wala na. All the top na yan. Oh, syempre. Yan. Everyone has a song. Ang dami mo mga ano ni Nora. Naglalabasan lahat eh. Ay, mga ano niya nung araw. Di ba uso po yung kung sino nakaabot ng mga plaka-plaka nung araw, di ba? Yung mga single, saka long playing. Ayan. Hindi ko narinig tong kantang to. Never. Ngayon ko lang narinig tong kantang. Yung mga bumibili ng mga plaka niya nung araw. Yan. Si attorney, may collection siya niya itong mga kantang to. Ay, hindi nila naabutan pala si Nora. Sino? Hindi niyo naabutan. Pinanganak siya 1953. Sino? Yung iba. Naabutan niyo si Nora. Yung Kung pinanganak kayo ng 1980s, di naabutan niyo si Nora. yung yung kajuwit niya si Tirso Cruz ba yun? Ano yun? Yung bang di ba yan yung may mga love team sila na si Vilma, si Edgar Mortis. Ay, ewan ko. Si ano naman si Nora ay si O sige na, ibang topic na lang, hindi sila nakaka-relate sa ating mga pinagkakwentuhan. Oo nga eh. Kumukonti na sila. Ayan. Nag-alisan na. Pinag-uusapan nila si Ate Guy. Ayaw nila kay Ate Guy. Ayaw nila kay Ate Guy. Di ko kayo bate. Kala nyo. Ayaw nyo kay Ate Guy, ah. Bahala kayo. Ako, hindi ko Hindi ko kayo bate. Okay, tawagin na natin si
si Pastor Sammy. Oo nga. Ayan, bati ko yan si Pastor Sammy kasi naabutan niya si si Ate Guy. Bati kayo niyan. Bati kami niyan. Ayan. At dahil dyan, alam na this. Ayan. Hindi nila naabutan daw si Ate Guy. Oo nga kasi Ako naabutan ko. Maribik Lejano Cruz. Yan, i-donate mo sa kanya yung kantang yan. Do-donate ko sa kanya itong kanta kasi sabi niya sa akin, Pastor Rambo, pwede bang kantahin mo yung Matod Nila? Uy. Oh. Dahil Kay hindi ko alam Pilita ang Matod Corrales naman Nila. yan. Oo. Usahay na lang. Oh, yun. Alam mo yan, hindi ko naabutan yan si Pilita noon. Ay, naabutan Pero- ko yan. Pero Aha. alam ko yung mga kanta niya. Yung Opo, sino yung ako- kasama nilang tatlo silang Bisaya, si Elizabeth Ramsey. Elizabeth Ramsey, Pilita Elizabeth Corrales, Ramsey, saka si ah. Pinky. Yung pinanood natin no isang gabi, Pinky Pinky Amador. Ay, No, Pinky Marquez. Pinky Marquez. Marquez. Oo. Oo, yung Mrs. Sahimbangos. Uy, Ah. naku na yan. Yung Mrs. Sahimbangos. Ayan. Oo. Yun. Oh. Kaya, naririnig niyo po ba yung sounds? Yes. Yung sound? Ay, hindi. Ay, hindi kasi naka-zoom tayo eh. Ayun. So, wala pala. Hindi ko Okay pwede lang. itong aking... E di parang Pero okay. ano lang kayo, acapella. Acapella. Ayan, acapella. Pero meron kang sound yan para nasusundan mo. Meron po, ito. Para kay Pastora Maribik. Yung ano lang po, hanggang gitna lamang. Oh, sige. Tira. Hanggang gitna lang. Para kay Pastora at sa lahat. Ayan. Mhm. Yeah. Huwag pong gagayahin sa bahay ito, yung mga nanonood. Ha? Nagatamgo ako na ikaw o ako nagkahigo ay okay na po yun. Thank you very much. Tuloy. Salamat. Yeah. Kinakanta ko nga yan dito eh. Maganda kasi talaga pag nakita kami ni Pastora Maribik, ni Nanay Mami Irene, Mm-mm. nila Ate Rejoice, Ate Rizel, Mamita, magkakaraoke tayo buong maghapon. Yo. Wow. Magandang, yan ang alam mo, maganda yung pagkambawa, nag-camping tayo, o kaya nag-overnight tayo sa isang lugar. Tapos may Opo. bonfire tayo dyan. Ay, oo, sarap nun, no? Tapos mayroon tayong gitarang, magagaling na mga gitarista dyan. Si Oh, si Carrie Joyce. Pastor Kicks. Yeah. Pastor Kiko. Ayan. Speaking of camping, meron kaming camping sa May 2. Friday yung Saturday dyan. So, walang iRadio nun. O kasi Okay po. nakapangako ko sa mga Junakis ko na Yung hapos nun. Opo, oo, maganda po. family time. Yan. Opo. Yan ba, mabalik tayo doon sa camping, ano? Opo. Yung, yun ang maganda minsan makapag-set up pag nakauwi, may awa ang Diyos, ano? Opo. Pag maganda yung may bonfire, tapos nag-ano ka ng marshmallow tsaka ng hotdog dyan. Yun. Sarap Di ba yun, no? nag-iihaw ka ng ano dyan? O kaya Kung magdamagan tayo magmamaritesa, ano? kwentuhan ko ng to the max yan, ano? Pag-uusapan na. Sasama ako dyan. Tapos may inom tayo. Inom tayo ng ano. Iinom na? Mga red wine. Sago. Matamis. Oo. Kasi siyempre, magkukwentuhan kayo magdamag dyan, no? Salabat. Opo. Yan. Oo, yung salabat. Salabat. Ayos na ayos yun. Noon. Pag-uusapan natin ang buhay niya, no? Opo. Nung ninang mo. Yan. Opo, ayan. Praise the Lord. So, Kamusta ang gusto ko pa yung Lenten season, batiin. ang Holy Week mo? ayun po. Ay, salamat sa Lord. Kasi nga po, di ba, birthday ko, Santo. Oh. Martes pa lang, sinelebrate na namin ni Iska. Ayun. Kasi po, ang alam ko po, Wednesday, Thursday, Friday, sarado yung mall. Yung SM Mall. Sarado Sabi, talaga. opo, sarado po. Ganun. Tumawag po sa akin yung anak ko nung Wednesday ng tanghali. Papa, sunduin namin kayo dyan. Punta tayo ng mall. Pa-birthday namin sa iyo. Yeah. Wednesday pala, bukas, Thursday and Friday sarado. Ayun, yeah. Roon, kaya nakapunta po kami ng mga anak ko. Pero Tuesday pa lang, ayun, nag-celebrate na kami. May nag-regalo sa akin, pambili ng cake, Wow. pambili ng Jollibee. Ayun. Kaya nandun kami sa labas ng puno ng alateres. Doon kami kumain ni Iska. Ala, sarap dun, ha? Oh. Ang sarap, opo. Aba. Tapos yung dinala po ako Mamsi ng mga anak ko sa SM, inarkila nila ako yung parang wheelchair, electric chair ba yun? Oh. Yung umaandar.
O kaya nakarating ako sa second floor, makita ko sa elevator, naggala talaga ako ba? Buong maghapon yun. Nag-iikot ako. Ang lamig. Tapos dire-diretso ka lang. Yung kanang kamay ko lang pinande-drive ko eh. Oo. Sabi ko, sarap. Na-experience ko. Sabi ko sa mga anak ko, pwede nyo ba akong dalhin dyan sa may, yung palaruan, yung may padulasan, tsaka yung maraming balloons. Oh, Ano kayo, bata? Sabi sa akin. In-enjoy ko po. Talagang ang sarap. Kasi kasama ko sila. Nung hapon, pagtingin ko sa Facebook, nakita ko naman, pumanaw na si Nora Honor. Kaya Ayun. April 16, nung mamatay po si Nora Honor, birthday ko yun. ah, Oh. Kaya naalala ko po si Nora Honor. Kaya hinahangaan ko po nung araw yan. ayan. Ah, Talagang pagka Ano may year ba pelikula kayo yan. pinanganak? 1970 po. Kaya 1970. opo, kaya ano ko na siya, O, naabutan ko na siya naabutan mga nyo. 77 talagang. Kasi 1953 siya pinanganak eh, di naabutan nyo. Abutan ko po talaga siya. mm, Kaya yung nanay ko noon, Billman yan siya, yung ate namin, Noran yan siya. happen. Lagi nag-aaway sila, Happen na. nagkakalo. Ah, Opo. ganyan din naman kami pagka ano. Ganun po ba? Ito kasi naman to, balimbing naman to. Balimbing. Minsan Nora ito, minsan Vilma rin. Minsan, Ay, Billman di. yan. Oo. Pero ang kawig ni Ma'am C, si Vilma eh. Ay, Pero naku, Noran yan siya. Ha? Noran yan siya. Maglalagay Pero, ako ng nunal dito. Die Hard Opo. Nora ito. Hindi naman. Oo. Guluhin, Okay lang. guluhin mo na lahat, wag lang yung Oh, wag lang syempre. yung... yung kanyang Ah. yung kanyang Okay lang. idol. Yung, I just like na her nga, movies. ganda nga ng attorney Ma'am C, sa Ay! talagang nakalitaw ang balikat ha. Oh, syempre. Kasi mainit. Yeah. Bumata Mainit ng na limang- malamig. Bumata ng 5 taon si Ma'am C eh. Ay, ganon. Ang tawag din Eto sa Japanese, Ah. purbutu. Puro, Purbutu. ito po good news. Oh. Oh. Ma'am C, sorry sa, ano ko na, ibubroadcast ko na. Yeah. Mm. Kinonfirm po ng anak ko, tsaka ng manugang ko, Mm. na kung okay po sa inyo, by Okay. December 27 po, Oh. kukunin po kayo, principal sponsors po. Ayun, no problem. So, isesend ko na lang po sa inyo yung invitation card. Mhm. Pero matagal pa naman, though Ay, drilling po, matagal ano po? Mm. December pa po. Kaya, yon. So, imbis na ako yung imbis na kayo ang ninong at ninang ko, maging magkumari tayo sa kumpare. Ayos. Kaya Dapat tawag ko may na ano sa'yo. dyan. Opo. Merong, ano tawag doon? Yung representative. Ano ba tawag doon? Proxy. Proxy. Mm. Proxy. Sino kayang magandang ipadala dyan? Ganon eh. Si attorney, ang aking counsel. Si, December 27 po yun. Ah. Gaganapin dito sa isang magandang resort dito. Pan resort siya na may hotel. ayan. Pan resort and hotel and restaurant. Oh, that's nice. Ayan eh. Si attorney, papupuntahin ko ng aking... Representative. Babae yun eh. Paano mo representative? representative nga. Dapat babae at lalaki. Kahit sino. O di, sama mo si Alex. O, di ba? At kumuha siya ng rent-a-car. Pakukuhanin natin ang rent-a-car. Pero mas maganda, sana kayo talaga, Papsi. God's will. Alam mo naman. God's will. Surprise yan. Alam mo, pag dumating Pagpe-pray ko po tayo, yan palagi. pagdating sa, basta pag Bulaga, kumakain ako ng taho nun, ibig sabihin, confirm. Ang pangalan po ng aking panganay na anak, kung natatandaan nyo, si Pokyo. Ano ba yun? Si Oo, yun. Pokyo? Si Pokyo, opo. Pokyo. Tapos, yung cute, yung maputi na, medyo ano lang siya, hindi siya kataasan. Tapos yung magiging asawa niya, Pobi. Si Pobi. Pobi. Kaya ang pinagdugtong ang pangalan nila, Popo. Popo. Kasi may lagi silang Shih Tzu, ang pangalan Popo. Popo. Opo. Ilan One time po. ang anak mo na lalaki? Bali, 3 po. Ma'am, Papsi. Sa una ko po talagang anak is 2, si Pokyo, tsaka yung teacher ko na anak na Matalute. Yun. Mm. Tapos yung kay Isko po is 1, puro lalaki po. Oh. 3 silang lalaki. Ano pangalan ng bunso? Mark Angelo Manrique. Oh, malaki na yon. Malaki na po, malaki na. At nag-aaral po siya, 3rd year college na po sa agriculture. Yan. Oh. Isang taon na lang. Nice. Oh. Ang pangako niya sa akin, Papa, pag nakagraduate ako at kasi balak niya po mag-work kasi sa Japan, sa New Zealand, sa Israel, hindi man po yung mga agriculture. Yan. Bam, maganda yan. Loobin ng Lord, sabi ko, sana. Loobin ng Diyos, anak, sabi ko sa kanya.
Maibili mo lang ako ng farm. Oo. Why not? Mag-aalaga ako ng manok at mga pugo. Mhm. Okay. So, yun po, Ma'am C, Papsi, salamat po sa greetings niyo sa akin. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nag-greet din. At si Pastora Marivic, nagpadala sa akin ng panbili ng cake. Yan. Wow. Pastora Marivic, thank you so much. I love you, Mama Chup Chup. Si Mami Irene, siya po ay tumawag po sa akin. Medyo hindi po maganda ang pakiramdam po Ano ni bang- Mami oh, may Irene. sakit Wala po siya. siyang wala po siyang boses, mamos po siya. Oh. May sipon daw po sa kubo at kailangan niya po pumunta ng doktor ngayon. Ang dami niya daw po iniinda. Sabi ko sa kanya, Mami, sige, pagpipray ka namin, kapit ka lang kay Lord. Aba. So parang medyo naiyak sa kaninang kausap ko, kaya naiyak din ako. Huwag ka mag-alala. Kapit ka lang, gagalingin ka pa ng Panginoon. Daan Ilang ko taon na ba si Mami Irene? Nasa 70 plus na din po yata si Oh. Mami Irene. Okay. Mhm. Bata pa yun. Mm-mm. Bata pa. O yung pag 70 dito, bata pa. Oh. Okay. Bata pa. Mami Flosser nga, tingnan mo, parang... I think 75 ba si Mami Flossers? Hindi Okay, no? ano ka, Oo. dahan-dahan ka sa pagsasalita. Nasa 70s na siya. 45 lang yun. 45 lang. Caliber. Yung address. Si Mamita nga, hindi mo sasabihin 60 plus na po. Sino? Mamita Si Lala. Lala. At Uy! Oo. Hindi Parang ako- hindi ako makapaniwalang 60 plus. 60 plus na siya. Hindi Opo, 60 plus. 23 lang yun. Yung Kaya address nila. naman. Mm. Bakit ba, ano? Sabi ko ako, mukhang ilang taon na 55 ako? lang. Ha? Ilang taon na ako? Kayo po, Ma'am C, ilan taon na kayo? Oh, Matanong ko lang. tatanungin ko kung ilang taon na ako. Ah, Oh, ayusin mo. Oh, ano? tatamaan ako rito. So, ngayon. Striking distance. Ano? Ha? Ano? Wala. Ilan po? 12. Ah. Oh. Mag 67 na ako, di ba? Wow. Itong taon na to. Kita nyo? 67. O, Di di po ba? ba pagka- Nakaano pa, nakaganyan pa. Oo, Oh, oo nga, Uy, nakalabas tabi pa mo yung yan. balikat eh. Baka habulin ka ng mga pusa. di ba? Oh. Puro buto. Puro buto. Kasi sa iska, pag naganyan eh, puro taba. Ah, Puro langis. puro lang Okay. si Karen Joyce. Ayun. Puro oil. Sana oil. Joke lang, Karen Joyce. Wala pa siya internet pero nakadata siya. Ingat ka, papalapit na, lumipat na siya ngayon. Oo nga, narinig ko nga po. Palapit ng palapit na yan dyan sa inyo. Malapit na yata sa kay Caricel. Ano po ba? Oh, konting ano na lang, pagising mo sa umaga, kapitbahay mo na yan. Kaya, pumapatol sa pastor yan. Kaya ingat ka. Nanguumbag yan eh. Ay, yung braso pa lang ni Karen Joyce, pambiran, taba-taba. Uy! Pag sinuntok mo. Uy! Joke lang, Mukhang Karen busy. Joyce. Naglalabas siya ngayon eh, busy siya. Hindi ka narinig. Pag pinanood Nakita ko nito, sa- replay na to, yari ka. Nakita ko nag-outing sila eh sa Ay, Facebook. oo. Nag-camping sila. Camping sila, ang galing. Masaya yun. Sana oil. Ah, siya. Okay. Umpisa Kuya na Ramon, natin to, yung time. Sige po. Time, the most precious resource. Yan. Resource. Yan po yung ating i-share ko po Kahit sa saan inyo, mga kapatid. kahit saan bagay, time talaga. Importante. Yes po, opo. Yan. Opo, kaya napakabuti ng Lord dahil binibigyan pa tayo ng mga oras, no? May time pa tayo. May time pa tayo para mag-serve sa Kanya, para ituwid natin yung mga ginagawa nating Yung mali. mga May mali. pagkakataon pa tayo. Kaya yung mga mahilig kumain ng matataba at mga mamantika katulad ko, ayan. Yun. Salamat sa Lord, no? Walang At, kadala-dala. No? walang kadala-dala eh. Ay, nung nangyari naman po, Kuya Ramon, Ate Karin, may nagregalo sa akin, ang dami, kapatiran ko, nagpadala din ng cake. Puro cake ang handa Ba? namin ni Iska. Puro matamis, ha? Puro matamis, pambihira, nung gabi na. Mm. Sabi ko, parang nahihilo na ako. Ala. Kakakain yata ng cake, sabi sa akin ng Iska. Ayun. Sabi ko, tabi mo na yan, ayoko na makita yan. Kasi ito yung makikita ko eh, naaating pa Kakain ko eh. kayo. I know. Opo, kaya sabi ko, kainin nyo na, busin nyo na. So yun, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maituwid natin yung mga mali natin, binibigyan tayo ng knowledge ni Lord para mas humaba pa yung buhay natin. Amen po ba? Kaya ngayong gabi po na ito, muli po mapagpalang tanghali na po sa atin, ka-iRadio family.
kapuso, kapatid, kapamilya, kabagang, kanguso, kabituka, lahat na ng kaka. No, mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa inyo, Kuya Ramon, Ate Karin, mapagpalang gabi po. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba at humingi po ng paglilinis mula sa aming karumihan, ng aming mga puso. Linisin mo po ito, Panginoon, ng iyong mapulang dugo. Dalangin po namin, O Lord, sa aming pong gagawin pong mga pag-aaral po ngayon ng mga salita mo. Lord, bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan, upang ito po ay ma-apply namin sa buhay at samahan po kami ng Holy Spirit. Ako po bilang tagapagpahayag ng salita mo, Lord. Itago mo lang ako, Lord, sa iyong likuran. Gawin mo lang akong daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. We invite the Holy Spirit to our midst, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright, so bago po ang lahat, siyempre binabati ko yung aking Mami Irene. Mami Irene, mapagpalang araw sa iyo. Alam mo, pinagaling ka na ng Lord, Mami Irene, nandito po kaming lahat para mag-pray sa iyo. So, ang ating pong topic, mga kapatid, kaya po, kung nakikita nyo po, time, our most precious resource. Ang pinaka-study verse po natin, mga kapatid, mula po sa aklat po ng mga awit or Psalms, ito po yung pinaka-main verse natin, Psalms 90, verse 12. Yan. So, mga kapatid, time, our most precious resource. Ibig sabihin nito, yung oras, yung pinakamahalagang yaman natin na binigay ng Lord. Kaya nga, may pagkakataon pa tayo na binibigay sa atin ng Diyos para tayo po yung magpatuloy sa Kanya. Salamat sa Lord, mga kapatid. Ang oras ang pinakamahalagang bagay na ibinigay niya sa atin ng Panginoon. Now, ang tanong ko, Kuya Ramon, Ate Karim, mga kapatid kong naririto sa iRadio Family, saan natin madalas ginugugol ang mga oras natin? At paano mo pinahalagahan yung oras na meron ka? How do you value your time? Amen? Kaya kung makikita nyo po rito, Ma'am si Papsi, yung second slide natin, ayan po, nung panahon po nung aking kabataan, kung nabanggit ko po sa inyo, di po ba, ako po ay nakakarating kung saan-saan, kasi po tumutugtog kami. Pagkatapos po ng tugtugan namin, inuman na, lasingan na. Yan po yung buhay ko noon, mga kapatid. Puro pleasure. Kaya nung panahon po, nung ako po ay nabubuhay nang walang tamang relasyon sa Lord, yung oras ko, ang dami-daming naaksaya. But I give glory to the Lord. Ngayon po, mga kapatid, nabibigyan ko na po ng halaga yung aking oras para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya kung nakikita nyo po rito sa gawing kanan, yan na po ang binibigay kong panahon para sa Panginoon. Kasi nung araw, yan po, oh, alam niyo, Ma'am Say, Papsi, pagkatapos namin kumanta niyan, ako kasi yung vocalista eh. Ang lagi kong favorite na, madalas i-request sa amin, yung kanta na yung Please Release Me, kasi puro matatanda yung audience namin eh. Please Release Me, tsaka yung To All the Girls I've Loved Before. Yan yung mga kinakanta ko ng mga oldies. Yan. So, yung buhay ko noon ay talagang puro kamunduhan, puro pleasure, but we give glory to the Lord. Siguro tayo pong lahat, mga kapatid, ngayon meron na tayong paglalaan ng oras sa Panginoon. Amen po ba? Alright. So para sa atin, mga kapatid, ano ang oras para sa iyo? Mga kapatid, ang oras natin, di ba may kasabihan, Ma'am si Papsi, time is gold. Ang oras ay parang ginto, mahalaga po yan, kaya dapat huwag nating aksayahin. Pangalawa, time is money. Ang oras ay parang halaga din ng pera na gamitin natin ng may katalinuhan. Huwag nating aksayahin, di po ba? And number three, time is precious. Dapat talaga nating pahalagahan yung ating oras. Now, Kuya Ramon, Ma'am C, mga kapatid, alam niyo po ba na bawat araw po ay binibigyan tayo ng Diyos ng 1,440 minutes. Each day, God gives us 1,440 minutes. Ang araw po na ito, araw po sa atin sa Pilipinas, panibagong araw sa atin, araw ng Miyerkules, na binigay po sa atin ng Diyos. Yung kahapon po dito, Kuya Ramon, Ate Karim, Martes, lumipas na po yun. No? Ngayon, ang bukas, araw naman ng Huwebes sa amin, paparating pa lamang. Kaya salamat dahil nasisilayan pa natin yung bawat araw na binibigay sa atin ng Lord. Ganon po talaga sa mundo, mga kapatid. So napakahalaga
ng oras na binibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, ang araw po ay lumilipas, gayon din ang bawat araw or oras na dumaraan at hindi natin ito pwedeng pigilin. Alam niyo po, hindi natin ito pwedeng sabihin na, Lord, time out muna. Hindi natin pwedeng gawin na patigilan ng isang segundo lang. Amen? Lord, pwede bang time out muna sa mga kapatiran ko na dumaraan sa matitinding kapagsubukan? Minsan nasasabi natin yan eh. Lord, pwede bang time out muna? Diba? Maaring tayo po'y nabibigatan na sa mga suliranin na naranasan natin at nababanggit natin ito mga kapatid. Ngunit alam niyo po ba, ang sagot ng Diyos dyan? Kasi may sagot ang Panginoon eh. Sa lahat ng mga dumaraan, sa mga kapighatian, mga sitwasyon na mabibigat. Alam niyo po, di ba yung favorite verse natin? Di ba? Ang sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and heavily and burden, and I will give you rest." Tandaan niyo po, yung verse na yan, Matthew 11:28, kapag nabibigitan tayo, lumapit tayo sa Diyos. And I will give you rest. Amen? Ano man ang dinadaanan natin. Ako po, Mamsi, Papsi, nung mga nakaraang linggo nga, sabi ko nga, nahirapan akong huminga, tapos nagkasunod-sunod, nasira aircon namin. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako sa mga problema kong ito. Alam niyo po, hindi pinatawag ko yung gumagawa ng aircon. Pinatawag po namin ni Kaiska kasi nga napakainit po sa amin. Nako, grabe. Yung straw po na sampayan dito, Kuya Ramon, yung straw sampayan, yung plastic, 3 oras pag binilad mo sa araw, tunaw. Ganun po katindi yung init dito sa amin. So, praise the Lord. Ayan po, naipagawa na po namin. Kaya, napakasarap matulog. Kasi nung isang gabi, pinabuksan ko kay Iska, 1 oras pa lang naramdaman ko yung braso ko, may snow. Joke lang yun, joke lang. So, sobrang lamig, no? So, masarap talaga kapag meron kang malamig na temperatura, katulad ko pong may karamdaman, katulad po nating mga senior citizen, no? Si Mamita, sabi ko nga sa kanya, Mamita, magpalagay ka na ng aircon sa bahay nyo kasi kung 2 o 3 electric fan meron kayong ginagamit sa bahay, magpalagay na kayo ng aircon. Kasi ganun lang din ang konsumo nun mga kapatid. Amen! So, lumapit kayo sa akin, sabi ng Lord, lahat ng nabibigatan at lubha sa mga nahihirapan sa pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Ang buhay po mga kapatid ay hindi parang isang laro na kung saan ay pwede kang humingi ng time out. Hindi po pwede yon. Kaya napakahalaga po ng oras na binibigay sa atin ng Diyos. Nagdadalamhati po tayo sa mga oras na ito. Nakita nyo, kahit hindi tayo kilala ni Nona Honor, ni Haji Alejandro, ni Miss Pilita Corrales, pero kilala natin sila. At yung family nila, yung ipagpe-pray natin. Kasi tayo nalulungkot din Hindi yung masama yun, ipag-pray nyo sila, lalo na yung mga family nila. Kasi ang hirap sa mga sitwasyon na kapag ikaw ay nawawala ng mahal sa buhay, kasi nararanasan natin yon, no? Na masakit yun para sa atin, pero andyan ang Diyos na magbibigay sa atin ng comfort. Amen! So mga kapatid, purihin natin ang Lord, anuman ang kinakaharap nating problema, si Jesus Christ lang po ang katugunan. Hindi tayo pwedeng yung dumadaan ka sa problema at bibili ka ng alak, maglalasing ka. Hindi po gawain ng Kristiyano yon mga kapatid. Kaya Mamsi-Papsi, nagtataka po ako sa mga Pilipino. Ako po nag-iisip po ako, kasi ang nilikha lang pong kabayo o kulay ng kabayo ng Diyos, black and white. Di po ba? Yung nilikha pong kulay ng kabayo po is black and white. Bakit maraming Pilipino gustong-gusto yung red horse? Di po ba? Red horse kasi gusto lang maglasing pag may problema sila. Amen? Kaya kung buhay ka ngayon, may pinapakonsumo pa na oras sa iyo ang Diyos na huwag mong dapat sayangin. Ang oras ay hindi po ito katulad ng pera at saka mo na lang gagastusin. Hindi natin pwedeng ikahon yung time or balutin at iregalo sa Pasko, sa birthday o sa anong mga okasyon. Halimbawa, Kuya Sam, may naipon akong oras dito, hindi ko nagamit, birthday mo naman, sige, gift ko na sa iyo. Mali, no? Hindi po pwede yun, no? Alam niyo po mga kapatid, ang tanging magagawa natin sa oras ay kundi, next slide po tayo, ayan po, the only thing we can do with time is use it or lose it. Kaya kung napapansin niyo po dyan,
Ayan po, nung araw po, talagang ako po, puro party-party din. No? Yan ang hilig ng katawan ko ng araw, ng buhay ko. Pero I give glory to the Lord. Ngayon po, nabibigyan natin ng oras at panahon yung ating spiritual life. Mas lalo nating kinikilala si Jesus Christ. Yun yung oras na binibigay natin, na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya gawin na po natin yung para sa kaluwalhatian ng Lord. Amen po ba? Praise the Lord. Somebody says or type amen dyan sa ating comment section. The only thing we can do with time is use it or lose it. At ito po ang mahalagang balita mga kapatid about our time sa mundong ito. We only have a limited amount of it. May hangganan lamang po ito sa atin. Lahat po tayo, Kuya Ramon at Karim, may kinukonsumong oras sa mundo. Pareho lang po. Wala akong binigay si Lord sa tao na lampas pa sa 24 hours. Meron po tayong 365 in a year, 7 days in a week, 12 months per year, 24 hours in a day, and 1,440 minutes sa loob po ng isang araw. Amen? At ito po, ayon po sa pag-aaral at biblical po sinasabi, it is estimated that people will live an average of 70 years. Totoo naman po yan. Pakita nyo si Nora Honor po, siya po'y 71 years old nang siya po'y pumanaw. Salamat sa Lord. Nakarating po siya doon sa 70 years old. Si Haji Alejandro, 71. Si Pilita Corrales po, 80 plus. Yun ang maganda, no? Nakarating pa siya ng 80. Praise the Lord po. Ano po ang sabi dito? Sulat po ni Moises. Ma'am C, pakibasa nyo po itong ating isang verse. Ayan po, Ma'am C, pakibasa nyo po. Okay. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Tingkad. Minsan na may 80. Kung Yeah. kami malakas. Ngunit Yun. buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Maliwanag. Amen. So nakita nyo mga kapatid, sinasabi sa Bible, si Moises po ang nagsasalita dyan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Kaya salamat sa Lord sa mga kapatiran natin, sa mga tao pong nakarating sa edad po ng 70. Yan, si Nanay Pastora Pluser. Ako, napakalaki pong blessing ni Lord yun. Akin pong dalangin makarating din po ako, no, lampas pa ng 70 kung loloobin ng Diyos. So kailangan talaga nating bigyan ng panahon yung pag-aalaga natin sa ating katuwang pisikal para humaba pa yung ating buhay. Sabi, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Totoo naman Mahirap po talaga dito sa mundo pagka ikaw ay buhay at dumadaan ka sa mga kapagsubukan, pero gumagaan yan kapag meron kang Jesus Christ sa iyong buhay. Amen? Mapalad tayo, nakaabot ka ng 70. Pag lumampas ka pa roon, bonus na ni Lord yun. Alam niyo po ba kung ilang days ang 70 years old? It is equivalent to 25,500 days, Ma'am C. Papsi. Pag 70 years old ka, yun ang total na days. 25,500 days. Napakaraming araw noon kung isipin natin. Ngayon, now, kung ikaw daw po ngayon ay 40 years old na, you've already passed 14,600 days. Praise God! Kaya ako lampas na kasi, Ma'am C, 55 years old na po ako ng Wednesday. So sabi ko, Lord, loobin mo, Lord, makarating pa ako sa lampas pa ng 70 or 80 kung kalooban mo. Kasi mahirap na pag nag-request pa ako kay Lord ng another 5. 555. Sardinas na po ako noon, mga kapatid. Isda na ako nakalagay sa lata. No? Amen? At hindi na nga daw po natin maibabalik yung mga nasayang na araw. Kaya nga, that's what makes ang title natin, Time, Our Most Precious Resource. Iyan ang dahilan kung bakit ang oras ang ating pinakamahalagang yaman. Pwede daw po tayong kumita ng maraming pera. Ala ka nang gagawin sa buhay mo, kundi magtrabaho, yaman pa more. Pero ang tanong, meron ka bang time para kay Lord? Amen? Pwede ring madagdagan natin o yung higit pang lakas kung gugustuhin ng Diyos. No? Yung edad kong ito, 55, sabi ko nga isipin ko, parang ang piling ko lang, Kuya Ramon, para lang akong 21 Bagamat meron akong karamdaman, pero ang talaga, ang kasabihan katawan lang ang tumatanda. Di ba? O kalabaw lang ang tumatanda
Pero yung isip natin, Kuya Ramon, Ma'am C, mga kapatid ko, parang batang-bata pa rin, di po ba? Kaya napakabuti ng Diyos, alam niyo mga kapatid. Kung iisipin ko nga, hindi ko masasabi mga kapatid, yung bang dumating sa punto, Kuya Ramon, Ate Karing, to share ko lang. Nung ako po'y na-stroke ng 2016, tatlong kaklasikong lalaki na malulusog, malalakas ang katawan ang dumalaw sa akin. Kaklasiko po sila ng elementary. Alam niyo po, lahat po sila patay na. Lahat po sila wala na, kinuha na ng Lord. Sabi ko, Lord, bakit binibigyan mo pa ako ng buhay pa ngayon? Kasi ang sabi lang ng Lord sa atin, meron pa kayong gagawin para sa aking kapurihan. So ibinibigay natin yung buhay natin na ito sa paglilingkod natin sa Panginoon habang may pagkakataon pa tayo. Amen? Hindi daw tayo pwedeng lumikha o gumawa ng maraming araw. At meron lang tayong a certain number of days sa ating mga buhay. At ito ang totoo mga kapatid. Kapag nagastos na natin ang mga ito, tapos na yon. Hindi na natin maibabalik pa ang mga iyon. At kapag ginusto ng Diyos na matapos na ang oras mo sa mundo, wala ka nang magagawa. Kahit gaano pa kadami ang pera mo, pag kinuha ka ng Lord, wala ka nang magagawa. Katulad po ng mga tao po natanyag, may yaman, may material, nung kinuha na sila ni Lord, wala silang magagawa. Kaya mapalad tayo ngayon, kung hanggang ngayon ay may kinukonsumo pa tayong oras. Anong gagawin mga kapatid? Sulitin ng may kabuluhan. Huwag dalhin sa walang kapararakan. Amen! Somebody says Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, Ma'am C, Papsi, mahilig po ba kayong manood ng mga teleserye or mga movie marathon? Tanong ko lang po. Yeah. Mahilig din po kayo, di po ba? Meron kayong time, di po ba? Kasi totoo naman, ang sarap din manood ng mga pelikula, lalo na ng mga teleserye. Ako po, Ma'am C, Papsi, simula pa nung nag-air yung Batang Quiapo, hanggang kayo po yan, nasusundan ko. Updated ako sa teleserye ni paring Coco Martin, no? Iyon naman pagkatapos na ng gawain, nakapag-pray na ako, nagawa ko na yung para sa spiritual life ko, tsaka na lang ako magre-relax kasi nga, kailangan balance din, no? Hindi naman sinabi ng Lord, sige, humayo ka, doon ka na lang, lagi ka na lang humayo, lagi ka mag-share. Pero ka ding pagkakataon na ibinibigay na relaxation sa sarili mo. Di po ba? Kaya nga, time management yan eh. Kaya, Kuya Ramon, Ate Karim, mga kapatid kong naririto, ang buhay po natin ay maikukumpara ko din po sa isang teleserye or pelikula. Makinig po kayo. Kasi bakit? Meron din po tayong kanya-kanyang papel na ginagampanan sa mundo. Halimbawa po, sa teleserye nga po ng Batang Quiapo, yan. Si Coco Martin, siya din po yung director, siya din ang producer ng Batang Quiapo. Hindi po ba? Pag gusto po ni Coco o ni Direk Coco Martin na ikaw ay magpatuloy sa palabas niya, bibigyan ka pa niya ng maraming time, bibigyan ka pa niya ng maraming panahon para manatili ka sa palabas niya. So, ano naman ang ginagawa ng mga direktor kapag tatanggalin ka na sa eksena? Ano nangyayari? Di ba pinapatay o namamatay? Di po ba? Hindi pwede sa isang teleserye na bigla ka na lang mawawala. No? Walang ganoon. Kailangan talaga maipakita na namatay ka. Ganun po sa mga eksena sa pelikula, sa teleserye. Katulad nga po ng napapanood natin sa Batang Quiapo. Ako po, sabi ko nga sa inyo, si Lou Biloso, namatay, pinatay, no? Ni Lena. Si Dindo Arroyo, pinatay din yan. Ni David. Si Ivana Alawi, namatay din. So lahat sila, si Globy po, pagka tapos na yung eksena nila sa teleserye, kailangan nilang mamatay sa eksena. Ganon din po tayo mga kapatid dito sa mundo. Meron din po tayong director. Sino po yung director natin? Si Jesus. Amen? Si Jesus po yung ating director. Yan nakikita. Time's our most precious time. Ang buhay natin mga kapatid. Para din tayong nasa teleserye. Pag gusto ng Diyos na tayo po'y alisin na sa eksena, mamamatay tayo. We need to die. Tapos na eksena mo. Tapos na yung script mo, aalisin ka na ng Lord. Wala ka ng script sa mundo. Amen? So habang nasa mundo po tayo, mga kapatid,
may pinapagawa pa sa atin ang ating direktor, which is our Lord Jesus Christ. Gusto niya sumunod tayo sa kalooban niya. Gusto niya maglingkod tayo sa Kanya. Amen! Pwede ba nating bigyan ng malakas na palakpak si Lord, mga kapatid? Kaya nga pag dumating tayo sa langit at makakaharap natin yung director natin, si Jesus, meron din tayong producer. Sino yung producer natin? God the Father. Kaya pag sinabi ng Panginoon, halika kayo mga anak, pumasok kayo. Ibig sabihin nun, very good ka. Sabi nga nito, may Abuel. Very good. Halika kayo dito. Sumama kayo sa aking piging. Di ba? Kasi nagampanan natin ng maayos ang papel natin sa mundo. Kaya ang sarap-sarap noon. Pag humarap ka sa Diyos, sasabihin sa iyo, halika anak, pumasok ka dito sa akin, sa aking kaharian. Di ba? Bakit? Kasi nagampanan mo nga ng maayos yung papel mo sa mundo bilang isang Kristiyano. Kaya huwag po nating sasayangin yung mga oras na meron pa tayo ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, ito po ang sabi sa ating study verse. Ma'am C, pakibasa niyo po. English and Tagalog. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Sa Tagalog, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Amen. Praise the Lord. Isang malakas sa palakpak sa mga talatang ito na ating binasa. So, mga kapatid, sinasabi ng verse po na ito na dapat po nating gamitin ang bawat sandali ng buhay natin ng may katalinuhan, ng may karunungan. Make every minute count. May malaking kinalaman yung matalinong paggamit ng oras natin para ano? Para maging maayos yung takbo, yung flow ng buhay natin. So, sabi ko nga sa inyo, time management, no? Life management is really time management. Ang pamamahala sa buhay ay talagang pamamahala sa oras. If we learn to manage our times, then we learn to manage our lives. Amen? Paano ba natin magagamit yung o ginagamit yung ating time ng carelessly? Pag sinabing carelessly, mga kapatid, yung walang ingat, no? Kaya ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, alam niyo po ba, itong ikatlong quarter ng taon, 99% ng mga internet user sa Pilipinas nanonood ng mga online online video. Kaya sa buong taon po ng 2024, ang pinakakaraniwang hinahanap daw po ng mga Pilipino sa Google ay yung YouTube. Ngayon naman pwede ka na mag-download ng mga apps, YouTube, Google, and then Facebook. Then, ano pong sumunod na ngayon na Dito sa pinagtutuunan ng pansin ng maraming tao? Kasi klinoso Yung, Naku. yung Netflix. Kaya nga, kung mapapansin nyo, Ma'am C, sa Pilipinas po, wala na pong pumupunta sa sinihan. Pumupunta lang ang mga tao pag-araw ng Pasko, bagong taon, kasi ang mahal-mahal na po ng sinihan ngayon, ng entrance. Alam nyo kung magkano? 400 to 500. Pambira. Di bibili ko na lang ng bigas yun, tsaka sinigang na ginisang manok. Di po ba? Amen? Kaya lang na pumupunta ang mga tao ngayon sa sinihan pag-araw ng Pasko. Di po ba? Kaya ang sinihan po, mga kapatid, ay dinala na sa sambayanan ng Pilipino, ng mga tao. Amen? Kaya ang mga tao ngayon, nandoon lang yung kanilang pagkonsumo ng oras nila sa panonood. At kung mapapansin niyo po, siguro po, halos lahat po ng mga tao ngayon sa Pilipinas, content creator na. Mga vloggers na, mga kapatid. Di ba? Nandoon yung oras nila No? Kumikita sila doon, mga kapatid. Hindi masama yun. Pero kung ang lahat na lang ng oras ay ilalaan mo sa ganon, ano yung oras mo kay Lord? Di ba? Now, dito na po tayo sa ating puntos. Hallelujah. Purihin natin ang Lord. So bago pa po ako pumunta sa ating puntos, alam niyo po mga kapatid, yung cellphone natin, talagang ito umaga pa lang, hinahanap na ng mga kamay natin, hanggang sa pagtulog nga natin Kahit naghihili ka, hindi na raw po yan mahiwalay sa bahagi ng pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Lagi nating hawak ang cellphone. Kaya nga yung dalawang uwak nag-uusap Yung isang lalaki, may hawak na cellphone.
Yung isa wala, sabi ng dalawang uwak, sabi ng isang uwak, pre, ano ba, tao ba yan? O yung isa dyan, tao. Eh bakit yung isa? Hindi tao yan kasi walang cellphone. Nakita niyo yung uwak, bumabaso sa cellphone na rin, di ba? Amen? Kasi lahat ngayon, pati mga nagbobote bakal, no? Ang gaganda ng cellphone nila. Yung iba nga, iPhone pa eh. Di ba? Ayon sa article, ito po, nabasa ko po, nung month of July, August, September ng 2024, ang karaniwang oras daw na ginugugol ng mga tao sa araw-araw na paggamit. Ayon po ito sa Pilipinas, sa survey, no? Ang ginugugol po ng mga tao ngayon sa buong maghapon, 10.6 na oras. Sabi po ng survey, biri mo sa 24 hours in a day, 10 oras mahigit ang ginagamit mo yung internet o nagso-social media ka. Kaya hindi pa kasama dyan yung mga panonood ng Netflix, kung ano-ano pa, computer games. Ang tanong ko, ito na ngayon, paano natin ginagamit? How we can wisely use every hour of our lives? Number one, bibilisan ko na lang po. Number one, seek God's guidance, mga kapatid. Yan po yung number one natin. The 3 biblical principles, how we can wisely use every hour of our lives. Hanapin natin ang patnubay ng Diyos. Ito po yung nangangahulugan ng paghahanap ng direksyon, ng karunungan ng Diyos sa bawat desisyon na nagmumula sa ating buhay. Kasama rito, siyempre, yung pinagkakatiwala natin. Lahat ng plano natin sa Panginoon. No? Amen? Maganda yung may plano tayo, idudulog natin kay Lord. Yung ating pagdarasal, na humingi tayo ng kanyang patnubay, papahintulot ng kanyang kalooban, na magbibigay sa atin ng proteksyon. Katulad po ng mga napanood ko nung isang araw, mga kapatid, 3 lalaki, kakain lang sa isang karinderya. Nung kumakain na sila, yung pong 8-wheeler na truck, hindi pala na handbrake, dumire-diretso. Doon, habang kumakain, nadumugan po ng 8-wheelers, patay sila. Kaya hindi po natin alam yung buhay natin. Kaya tayo, mga kapatid, basta aalis tayo, lalakad tayo, hingin po natin yung gabay at patnubay ng Diyos sa atin. Amen? Natutulog ka nga lang. May mga lugar na gabi natutulog. Patay yung isang pamilya. Bakit? Bumagsak yung eroplano sa bubong nila. Hindi natin alam talaga eh. Kaya kailangan talagang ipagkatiwala natin lahat-lahat sa Diyos. Proverbs 3:5-6, Ma'am C, makisuyo po. Okay. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Straight. Amen. Favorite verse po ni Pastor Papang Sani. Sani po yan. Yes po, po. Hi. Tsaka yung Matthew 6:33 naman kay Pastor James. Yan. Ako naman, Psalms 23, verse 1. Maigsi lang po yun, Ma'am C, Papsi. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Psalms 23, verse 1. So we should seek God's wisdom in everything we do. Mga kapatid, kailangan nating tiyakin ang ating oras na ginugugol natin ay ayon sa kalooban ng Lord. Ensuring that our time is spent according to His will. Number 2 na tayo, mga kapatid. Number 2 is, ayan, how we can wisely use every hour of our lives. Number 2, make the most of every opportunity. Gamitin natin ng husto ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos na mabuhay pa tayo, pagkakataon na paglingkuran natin siya, pagkakataon na maging maingat tayo at maging wise sa paggamit ng oras, hindi na aaksaya. Amen? Ephesians 5:15-16. Ma'am C, pakibasa niyo po ulit. Be Yan. careful then how you live, not as unwise, but as wise. Wise. Ito po yung kasunod. Making the most of every opportunity because the days are evil. Sa Tagalog po. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16. Gamitin nyo ng lubusan para sa kabutihan ng bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen. Nakita niyo yun ha. Sulat ito ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians. Nakita ni Paul kung gaano kasama yung mga tao noon. Biruin nyo, New Testament pa ito. Ngayon, nasa bagong generation na tayo.
napakarami pong mas masasamang tao. Kaya mag-iingat po tayo. Gamitin daw po natin yung bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no? Sabi ni Paul, be careful. Mag-ingat. Ano po yung opposite ng careful, mga kapatid? Careless, no? Hindi careless whisper, no? Careful. Ang opposite niyan is careless. The Bible tell us not to be careless with our lives. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, dapat tama yung ginagawa natin na yung nangyayari sa bawat araw ng buhay natin. Dapat nakaugnay, nakaayon sa layunin ng Diyos na nagaganap sa bawat sandali ng ating buhay. Huwag nating sayangin yung mga oras natin na dati ginagamit natin sa chismisan, bisyo-bisyo, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, alam na natin, tinuturo ng Bible, gamitin natin yung oras para sa kalooban o kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Balance lang din, mga kapatid. Pero hindi sinabi sa balance na pagka okay na yung gawain mo sa Diyos, magpapakasaya ka na. Pupunta ka na sa mga kung saan-saan at makikipagtsikahan ka at makikipag-tismisan ka. Hindi po ganon. No? Ibig sabihin yung naaayon sa kalooban ng Panginoon ang gagawin natin. Walang, huwag nating ibigay o ilagay yung sa mga walang kwentang gawain. Di po ba? We should use our time purposely, engaging in activities that honor God and contribute to His kingdom. Ito pong ginagawa natin, Mamsi, Papsi, mga kapatiran kong nanonood sa iRadio. Di ba nagko-contribute po tayo nito sa kaharian ng Lord? Sumasama tayo, nakikinig po tayo ng mga preaching ng pastors, ng mga sharing sa programa ng iRadio, lumalago yung ating spiritual life, nakaka-engage tayo sa mga activities ng Lord. Ganon din po sa mga gawain sa church natin. No, nung Thursday po, Mamsi, andun po kami sa 7 Last Words. Grabe, init, alas 3, kailangan nandoon na kami. Bumabaybay po kami, napakainit. Sabi ko, Brad, ihinto mo muna. Basahin mo tong towel ko. Binabasa ko yung towel ko ng tubig, nilagay ko sa ulo ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo po kami, Lord. Makarating po kami ng maayos sa iyong bahay-sambahan. From 3 p.m. hanggang 8 p.m. po, nandoon po kami, nakinig po kami ng 7 Last Words. Ginunita po namin yung paghihirap ng Diyos sa sangkatauhan, yung pagkakapako niya sa krus. Kaya nga yung last topic ko po, mga kapatid, Jesus paid it all. Hindi na natin pwedeng ulitin pa yung ginawa ng Panginoon na yun sapagkat walang makatutumbas sa ginawa ng Lord. Amen? How we can wisely use every hour of our lives. Number 3 na po tayo. Last but not the least. Ayan po. Number 3, prioritize God's kingdom. Yan. Unahin natin si Jesus. Unahin natin ang karya ng Diyos. Alam na alam po natin yan. Amen? Matthew 6:33. Sabi po dyan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Meron po kapatiran, Mamsi Papsi, Sunday po, nag-PM sa akin ng umaga, alas 7. Brother Sam, hindi po ako makakarating sa church. Bakit po, kapatid? Kasi po pinapapasok po ako ng employer ko doon po sa bahay nila. Bakit? Anong gagawin mo? Pinaglilinis po ako ng bahay at bibigyan daw po ako ng 1.5. Sabi ko, kailangan mo bang ipagpalit ang Sunday sa Lord? Unahin mo si Jesus, kapatid. Pagkatapos mong mag-church, doon ka maglinis. Sabihin mo sa amo mo. Nahihiya daw siya. Sabi ko, huwag kang mahiya, sabihin mo. Biruin nyo, sabi ko, kausapin mo naman maayos. Pwede po bang after po ng Sunday service po namin, doon po ako maglilinis ng bahay mo? O di nang marinig ng amo niya, ay sige, muunahin muna si Lord. O, edi pumayag. Pagkatapos noon, that time, mga kapatid, abay may ayuda sa church. Nagpamigay ng mga isa-isang kahon kami na malalapad. May bigas, may dilata. O, kita mo, inuna mo si Lord. Nakatanggap ka ng blessing. Kasi kung hindi ka dumating sa church, wala kang ganon. O, pagkatapos noon, nung matapos yung Sunday service namin, may pre-lunch. O, hindi ka na ng problema sa pagluluto. Pagkatapos mo magpahinga, tsaka ka pumunta sa amo mo. O, hindi kumita ka, meron kang blessing. Unahin mo si Lord. Amen? Kaya ang mga taong inuuna si Jesus Christ bago ang lahat, tandaan nyo, ang buhay po natin uunlad. Amen? Umuunlad po dahil binibigyan tayo ng biyaya ng Lord. Kaya kung mapapansin natin, Mamsi, yung word na unlad,
UNLAD. Ibig sabihin yan mga kapatid, unahin natin lagi ang Diyos. Unlad. Matthew 6:33. Kaya nga sa umaga daw po, Mamsi, Papsi, pag uminom tayo ng kape, ano ang epekto noon? Boom! Gising! Pero pag inuna mo si Jesus Christ sa buhay mo, boom! Blessing! Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, by prioritizing God's word, prayer, and serving others, we ensure that our time is used for eternal value. Amen? Tinitiyak po natin na ang ating oras kapag ginagamit natin sa pananalangin, sa pagmamalasakit sa kapwa, sa paglilingkod sa Diyos, yung oras po natin na yun nagkakaroon po ng eternal value. Hindi nasasayang. Amen? Kaya mga kapatid, ano pong sabi rito sa 1 Corinthians 10:23? Ma'am C, pwede mo bang pakibasa niyo po? Ayan. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Yun. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Yes, amen. Bagamat hindi naman po sa lahat ng oras ay yung ginagawa mo ay fruitless, pero sabi nga, ang pagiging maingat sa ating oras ay nangangahulugan ng pagiging mulat sa kung paano mo ginugugol ang iyong oras at naglalagay ka ng mga bagay na may kahulugan at kabuluhan. Amen? Kaya nga may sabi dyan day off ko naman Kuya Sam. Manonood muna ako ng Netflix. Ilang oras ka nanood ng Netflix? 8 oras? Grabe. 12 hours? Ang tanong kapatid, nakapagbuklad ka ba ng Bible man lang? Nakapag-meditate ka ba? Di ba? But at night, hindi ko sinasabing masama yun, no? But it might not be the best use of your time. No? Sabi nga, not necessarily wrong, but they are just not necessary. Hindi naman talaga mali, pero hindi rin naman kailangan. Biruin mo nga, nanood ka 12 hours, hindi po masama yun, pero ang tanong, meron ka bang ginawa para sa spiritual life mo? Hindi ka maawat sa teleserye, Korean novela, pero meron kayong Bible study online, di ba? Tsaka na lang ako atin. Hindi mo na open ang Bible mo buong maghapon. Yun ang masama. No? Maaring hindi ito mali, pero makabuluhan ba na ilaan natin ang ating buhay sa mga bagay na yon at na ipagpapalit na natin yung mga bagay na importante sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mahalaga po yung meron tayong time talaga para kay Lord. Amen? Maaring hindi ito mali mga kapatid, pero mahalaga sa buhay natin, bigyan natin ng panahon, yung ating Diyos. Amen. Huwag nating ipagpalit yung Sunday service sa outing, sa reunion, at kung ano-ano pa. Pwede naman yung pagkayari ng ating Sunday service, doon ka pumunta sa reunion. Doon ka pumunta sa outing. Di po ba? Kasi inuna mo si Jesus. Pwede bang tapikin nyo yung katabi nyo dyan? Yan na bang kinukutikot mo dyan sa Facebook mo? Conclusion na si Kaambo. Makinig ka. Ay! Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Conclusion. Ayan na po tayo sa conclusion. Amen. Mga kapatid, ang paggamit ng oras ng matalino ay hindi lamang tungkol sa pagiging produktibo. Tandaan niyo po yan. Kundi sa pagtutok sa mga bagay na may tunay na halaga at kahalagahan sa ating buhay sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, pagbibigay ng priority sa mga activities para sa Panginoon. Yan ang magandang oras na binibigay natin. Yung naglalaan tayo ng oras sa iRadio, nakikinig tayo ng mga salita ng Lord, words of encouragement, pagkatapos din natin in-expect, may blessing, di ba? Unexpected yun. Kaya nung birthday ko, Ma'am C, ang daming nagpadala ng gifts. Sabi ko, Lord, thank you. Di wala nang pinoblema sa iska. Di ba? Nakapag-Jollibee pa kami, nakapunta pa kami sa mall. Kinabukasan, hanggang ngayon, ang ulam namin, sinigang na ginisang manok. Blessing ni Lord, mga kapatid. No? Amen? Maari nating tiyakin ang bawat sandali ay ginugugol ng may kabuluhan. Maging mulat tayo sa kung paano natin ginugugol ang ating oras at tandaan natin,
ito po ay isang biyaya sa atin na hindi dapat nating sayangin. Ano po yon? Yung oras na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi pwedeng yung naghihingalo ka na pagkatapos sabihin mo, Lord, pwede bang extend mo pa ako? Kukuhanin ka na ng Lord eh. Kaya habang humihinga ka pa at wala ka pang oxygen na ginagamit, maglingkod ka na sa Lord. Amen? Praise God! Hallelujah! Dito po tayo sa last slide. Mga kapatid, sa bawat pagkakataon, yan, maglaan tayo ng oras para sa ating pananampalataya. Siyempre sa ating pamilya. Kapag may okasyon, sumama ka. Makihalubilo ka sa mga mahal mo sa buhay. Amen? At sumama tayo sa mga gawain ng Diyos na nagpapalago sa ating spiritual life. Amen po ba? Mga kapatid, yan lang po ang maibabahagi ko. Sa dulo, time, our most precious resource. So don't waste your time. Ito po yung aking to God be the glory. To God be the glory. Salamat sa Lord. I'm 55. Thank you sa iRadio family. Dahil magtatatlong taon na po ako, loobin po ng Lord, month of July, Papsi, Mamsi. Yun po yung first time na ako po ay nakapag-share ng Word of God. July 2022. Ayan. So praise God. Salamat po sa Lord and to God be the glory. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Yes. Praise the Lord. Time is gold, time is short. Yes. Okay. Huwag nating aksayahin ng panahon. Okay. Huwag nating sayangin yung mga oras na nangyayari sa araw-araw, no, ng mga Amen. walang katuturan, walang kabuluhan. Amen po. Sayang oras, talagang time is Ayan. gold. Ako naniniwala diyan. Ako sa trabaho ko, nakikipag-unahan ako sa oras eh. Kasi may kota kami, kailangan makalima kang trabaho sa isang araw. Or pag nakalima ka, good ka lang. Pero kapag ka mas more than 5 ka na nagawang computer mo, ay pogi ka nun. Pogi points. Pogi points yun. So ganun din sa Panginoon, pag marami tayo na-spend na time para sa Kanya. Yes, opo. Di ba katulad na naikwento mo kanina, yung inunan niya yung Panginoon. Opo. O nakatanggap siya ng biyaya. Blessings, opo. Ay, marami ako experience na ganyan. Ilang beses ko nang na-experience na pagka inuuna mo ang Panginoon. Balikan natin yung mga panahon na nililigawan natin yung mga asawa natin, yung mga girlfriend natin nung araw. O nung nagliligawan pa ng mga panahon ng araw. Lahat ng oras binibigay natin doon, di ba? Ay, totoo yun. Pera mo. Di ba? Bakit di natin magawa sa Panginoon? Yun, yung tanong doon. Yun ang bakit nagawa sa ating mga asawa, nagliligawan ng araw? Tayo, nililigawan din natin ng Panginoon. Oo nga po. At saka yung kapalit niyan kapag maraming blessing. Di ba? Yes, amen. Ako nga po, nung nililigawan ko si Iska, pinagluluto ko ng gulay, ng manok, tapos nanonood pa kami ng sine. Pag nakisang sine kami, isa pa. Yeah. Diba? Nandun. Kasi nga, iniibig mo siya. Yun nga po yung tanong nyo, bakit hindi din tayo maglaan ng maraming time? I-convert natin yan sa spiritual. Yeah, opo. I-convert natin. Magbasa ka ng Biblia. Yun. Yun, di ba? Tapos yung namnamin mo yung mga sinasabi sa Biblia. Bible. Alam mo, yan ang frustration ko. Pagka dito sa social media, kapag ang pinag-uusapan ay mga kalokohan, ayan. Opo. Ay, ang galing, di ba? Ang taas ng mga views, ang taas ng mga points. Yumayaman pa nga eh. Di ba? Talagang kumikita. Pero pag-usapan natin tungkol sa salita ng Diyos, ay wala, ayaw di ba? Kaya nga po. Di ba yung mga binablog nila, pagkain, mga kayaman, kung material na bagay Yung mga na, nagmumukbang. mga Inis makamundong. na inis ako doon sa mga nagmumukbang. Ay, grabe. Mamse. Hindi ko gusto Talagang, yun. Pero pag-usapan natin tungkol sa Diyos, Opo. wala. Kukunti nanonood. Kasi boring daw boring. Boring. Gusto nila yung something na exciting, pinagkakakitaan. Yung mga ganun bagay. Yung mga ganun ba? Opo. Pero pag-usapan mo tungkol sa kabanalan, wala, boring yan.
Boring yan. And I don't, hindi ako surprised na Mhm. 5 years ng iRadio and we only have 27,000 subscriber. Lord to You God. know, you know, pero hindi ako hindi ako na ano diyan eh. Nababother diyan. Dahil ang mismo ang Panginoon sa sarili niyang bakuran hindi siya nanalo. Di Opo, ba? sa bayang Israel niya. Opo. Ayan. Ganyan din yung oras natin sa Panginoon. Na kapag talagang pag-uukulan natin ng oras, ng time, Opo. ang salita ng Panginoon, aba, ang sarap ng feeling. Wala tayong kinatatakutang problema sa Yeah. buhay. Opo. Yung pagwo-worry natin, yung mga nagkakasakit yung mga anak natin, yung Opo. ito, ilang artista na itong sunod-sunod na nawala, di ba? Opo. Opo. Kailan pa tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon kapag ka nakadiretso na yung mga paa natin. Di ba? Yun ang pag-ukulan natin. Bigyan natin ng pansin. Yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Correct. Opo. Pero kung tayo ay magbibigay tayo ng maraming oras sa Panginoon, buhay na walang hanggan Yes. ang ibibigay niya sa atin. Mawala man tayo sa mundong ito, kunin man niya tayo sa anytime, Opo. abay siguradong maganda ang pupuntahan natin. Correct. Hindi ba? Ayun, ano ba ang importante sa buhay natin? Yung makarating tayo sa kaharian? O yung mga gandang bagay, yung mga makamundong bagay na nakikita natin sa kapaligiran natin? Iyon lahat yun, lilipas eh. Pag pumikit na yung mga mata natin, hindi na natin nakikita yun, hindi na natin magagawa yung mga yan eh. Correct. Pero kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon, aba, ang sarap ng Ay, piling. sarap. Grabe. Diba? Imagine Opo. that. No? Okay. Kaya ako kay Pastor Pusito ang kanyang laging nasasambit ay ang aking pangarap lang makasama ko ang Panginoon. Makarating ako sa kaharian. Yes. Opo. Yun. Yeah. Okay, may tanong dito. Ay, sige po. Pinadala ni Mamita. Kasi Ay, yan. Si Campañera. na-block yung ano ko, Opo. comment section ko. Pero dito meron, sa akin lang meron po. na-block. So, Ayun. hindi ko makita yung mga comments nyo. Kaya Opo, pinadala opo. niya sa akin sa messenger. Ano pong tanong? Sabi niya, does God want us to enjoy the world? Ayan. May mindset tayo that we will be happy and enjoy life when we Yeah. use our time for vacation, when Yeah. we work hard to be successful. Ayan. Yes. Yes po. Gusto ba Amen. ni Lord daw na mag-enjoy tayo sa mundo? Yeah. Oo naman. Opo. Basta balanse lang po. Kasi alam naman natin yung makasasamang enjoyment eh. Di po ba? Eh kung ang pag-enjoy mo eh puro kamunduhan, yun ang masama. Di ba? Hindi mo masamang mag-enjoy sa buhay basta naaayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, gusto mong magtrabaho, gusto mong yumaman, kalooban ng Diyos yun. Kaya lang, meron ka talaga dapat time kay Lord. Huwag mong isasantabi yung panahon mo sa Diyos at ang buong panahon mo ay gagawin mo lang sa pagpapayaman, trabaho, puro material na bagay. Kailangan po mga kapatid, meron talagang may panahon ka para sa pagpapalago ng iyong spiritual. Balanse lang din mga kapatid. Amen? So yung mga unbelievers, ganyan ang ginagawa nila. Talagang ang panahon nila, puro na lang trabaho, pagpapayaman. Ang tanong, kaya nga pagka pumanaw sila, ang tatanong sa kanila ng Diyos, pwede ba kitang papasukin dito o hindi? Di ba? Ang mahalaga mga kapatid, ito nalaman na natin yung turo sa Panginoon. Binibigyan tayo ng time ng Lord, may pagkakataon pa tayo para maglingkod sa Kanya, para sumunod sa Kanyang mga utos. At kasunod naman noon, pagsunod natin ng tapat sa Diyos, may blessing eh. Di ba? Sabi ng John 10:10, di ba? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy, sabi ng Lord, sabi ni Jesus. But I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Gusto ng Diyos, maging masagana tayo. Pero kailangan nakaangkla tayo sa Panginoon. Alam natin yung mali, alam natin yung masama. Huwag tayo pumunta doon sa, ay mag-enjoy muna ako, Brother Sam. Ay manonood muna ako ng mga X-rated films dito. Ang bira. Pagkatapos may hawak ang alak. Yan. Ay, Yun ang nako. masama. Ayaw ng Diyos noon. Salamat sa pagtatanong mo, Mamita. Thank you for your wonderful question. And dahil dyan, chuk-chuk, mwa-mwa.
Shoutout nga po pala, Kuya Ramon, ate ka rin kay Ate Joy Trani. Yan. Ate Joy, God bless you po at salamat kasi po isa po siya sa talagang nagpursige na sumama sa online Bible study namin. Nakaka 1 year to 2 years na siya. Hindi po siya nakakalabas ng bahay before kasi po naoperahan po siya sa puso. Oh. Kaya sabi ng anak niya sa akin, Kuya Sam, pwede ba nating isama yung nanay ko? Ang namit ko po sa kanila kasi yung anak niya, yung kabataan. Kaya ito po si Ate Joy Trani Ito ay po. talagang sabi ko, Lord, thank you dahil ito pong kapatiran kong ito. Kahit may iniinda siya, hindi siya nakakalabas masyado kasi nga maselan yung kondisyon niya. Pero sa pagbibigay niya ng time sa Bible study Yun. namin, yun po mga kapatid. Nakikita ko po nag-grow sa spiritually. Yun eh. Amen. Praise God. Sabi ko, Lord, thank you. Yeah, May panahon talaga siya. Kaya nga pag Opo. tungkol sa Panginoon, Opo. boring yan. Yun ang katwiran ng marami. Walang excitement. Yun. Yeah, pero hindi nila alam yung blessing na nangyayari na hindi natin nakikita. No? Correct, opo. Saka yung darating na panahon, pagharap mo sa Kanya. No? Meron Lahat naman tayong talaga tayo, opo. meron tayong 24 hours a day. Yeah. Pagdating sa loob ng isang linggo, Mhm. isang araw lang inihiling ng Panginoon yung pagsisimba. Yes, opo. Gawin na natin, gusto natin gawin sa loob ng isang linggo. Mhm. Pero pagdating ng araw ng pagsisimba o pangingilin, Mhm. ilang oras na naman ang ating service? No, 3 hours. 3 hours. 2 to 3. 2 to 3 hours, di ba? Opo. O ipalagay mo ng 4 na oras na kamo. 4 na oras. Pag nasasarapan ka pa. Biro mo sa loob ng isang linggo, 4 na oras lang hinihiling ng Panginoon sa iyo. Mhm. Hindi mo ba magawa yun? Di ba? Oo. Alam niyo po ba noon, Ma'am si Papsi, si Mami Irene nung dumadalo sa Lamb Church kay Pastor Andrew Busito, pag-araw daw po ng linggo, nagsisimula sila sa first service hanggang sa third service, dinadaluhan po nila. Kasi excited po sila magkakapatiran talaga yung araw ng linggo, nandoon lahat sila sa church. Yun. Kaya nagdadala sila ng mga pagkain. Yan, Yan. sarap yan. Kaya sabi ko, ang saya-saya sa Lamb Church. Lamb Church. Opo, kay Pastor Andrew. Yeah. Glory to God po. Hindi ba Mag-anniversary na po nakakapag-church? yata. Hindi nakakapag-church Si din Mami si Irene Mami po, Irene. hindi po siya nakakapag-church kasi nga po, may second floor po pa yata yung Lamb Church. Hindi, nahihirapan na po si Mami Nahirapan Irene na siya. umakyat. Opo, Ala. nahihirapan na po siya. Ay, nako. Okay, Ikaw sabi masak- si Pastor Busito at lagyan ng Ilipat na sa first floor. Hindi, Sa lagyan ground ng floor. elevator yung kanilang Oh, bahay. yun. Oo. Oo. Palagyan ng elevator. Nahihirapan na po talaga yung tuhod po ni Mami Irene. Oo. Kaya hindi na po siya talaga makalakad ng dire-diretso. Yun. Kaya Alright. sabi niya sa akin, anak, sabihin mo sa kanila na hindi mo na ako makakapanood ng live. Sige po, okay po. Ipipray ko po namin. Yan. Meron Medyo naman nata ano silang live na, di ba? Opo, Ayun, sa YouTube. Ayun naman. Pwede yun. Opo. Pwede. Sana mas maganda may personal na fellowship. Ganun. Sinasama ko po siya sa iRadio Natics po namin. Hindi niya po daw hindi daw po siya makapasok sa Biozone. Sabi ko paturo kayo baka may diferensya daw po yung kanyang cellphone. Opo. So yun po, salamat po sa Diyos. Wala na pong katanungan, Ma'am C. Wala na. Wala, hindi ko na mabuksan yung ano. Hindi mo na mabuksan. Sige, okay lang po. Sa lahat po ng mga magtatanong kay Kaambo, PM is the key. Yan. Iyo. Ayan. Alright. Okay. Huwag na kayong magpadala ng cake kasi marami pa akong cake sa rin. Oo. Amen. So, yun po. Okay na po, Ma'am C, Papsi. Okay. na. Tayo manalangin na. Manalangin na po tayo. Alright, so bigyan po natin muli mga kapatid ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Kristo. Sa Diyos lamang po ang kapurihan sapagkat siya lang ang ating Panginoon, ang ating sinasamba. Amen? Amen. So tayo po yumuko at manalangin, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, sa pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo, Lord, kami po'y nagpapasalamat. Panginoon, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin, nakakapakinig kami, Yes. nakakapag-aral po kami ng mga salita mo through iRadio, Lord. Salamat, Lord, sa programa po ng iRadio na ibinigay mo, Panginoon, para sa amin, sa pamumuno po, sa mga host po namin, si Kuya Ramon and Ate Karin Pascua.
Lord, lagi po naming panalangin, O Diyos, na patagalin mo pa, marami pa kaming pagsasamahan-samahan at mag-aaral pa ng mga salita mo sa iRadio LA. And Lord, we pray, Lord, yung magandang kalusugan, mahabang buhay ng Pasqua family. Panginoon, in the name of Jesus, Lord, i-bless mo pa, Lord, yung iRadio, Lord. Mas marami pang mag-subscribe, mas marami pang mga tao na makakilala sa iyo, O Diyos, sa pakikinig nila dito sa iRadio program na ito na nagbabahagi ng mga salita mo yung mga pastors. Lord, nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon, sapagkat isa po ako sa tumatayo para mag-share ng salita mo, Lord. Alam ko pong kalooban mo po sa aming lahat ito na maibahagi namin ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus, sa buhay po ng mga kapatirin kong lahat na nakikinig, sumusubaybay at nagpapatuloy at lumalago yung kanilang spiritual life. Panginoon, bigyan mo pa kami lagi ng kasabikan na kami po'y makinig at magbasa ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, ang iRadio family dito po sa amin lahat sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar na kung saan sila po ay subscribers at talagang nakikinig ng mga salita mo. Bless them, Lord. Ikaw ang nakakakita sa amin. At alam mo, Lord, yung mga sitwasyon namin. Panginoong Sus, tinataas ko po sa iyo ngayon ang aming Mami Irene Gabriel Manalo. Yes, Lord. Lord, umaasa kami at hinihiling po namin palagi, O Diyos, ang lubos na kagalingan, ang complete healing Yes, para Lord. sa aming Mami Irene Gabriel Manalo. Amen. Amen. Lord, ikaw ang aming being great provider. Ikaw din po ang mag-provide sa lahat ng kanilang mga pangailangan katulad ng kanyang mga medicines, Lord. Yes, In Lord. Jesus' name, bless Mami Irene Gabriel Manalo and her family. Yes, In Lord. Jesus' name, Lord, I also pray, Lord, lahat ng mga dumadaan pa rin sa mga karamdamang pisikal. Yes. Patuloy pa naming ipinapanalangin at idudulog sa iyo, iluluhod sa iyo, Panginoon, ay pagkaloob mo ang kagalingan lubos kay Ate Odette Perez, Yes, kay Lord. Ate Richelle Torres, Lord. In Jesus' name, Lord, sinabi mo, ikaw ang aming Diyos na manggagamot at wala pong imposible sa iyo, Lord. Amen. Nananampalataya po kami, Panginoon, na kami pong lahat ay pinagaling mo na, pinadaloy mo na sa amin, Lord, yung spirit of healing. In Jesus' name. Kung sino man po ang mga may karamdaman pa rito, hindi ko na po mababanggit ang mga pangalan, pero Lord, alam ko po nakikilala mo sila, kaming lahat, Lord, na meron kaming iniindang mga sakit sa aming katawang pisikal. Lord, hindi maigsi ang iyong mga kamay upang hindi mo kami maabot. Abutin mo po kami, Lord, ng iyong nagpapagaling at naghihimalang kamay. Panginoon, even yung mga dumadaan sa mga crisis, sa mga financial problem, Lord, emotional, spiritual, ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, kaming lahat. Pagpalain mo, Lord, ang iRadio LA. Lord, we bring you back all glory, all the praises and honor. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po, Ma'am C, Papsi. Thank you, God Pastor. bless you po. Thank Namiss you. ko po kayo. Opo, mama, chup-chup. Sa mga kapatiran kong naririto, God bless po everybody. Salamat. God Kita-kita bless. Thank po you. tayo. Thank God you. bless po, Ma'am Pastor C. Sam. Bye-bye. Bye-bye. God bless night. po. Bye-bye. Good night po. Good night. Okay. Pastor Sammy Santos, maraming salamat sa na-share mo ngayong gabi about top time. Napaka-importante po ng oras. Bawat minuto, bawat segundo ay importante. Huwag nating aksayin dahil because time is gold. Ayan, ako. Marami tayong mga naaksayang oras. Ba't ganun? Isipin natin kung bakit tayo minsan hindi gumaganda yung ating sitwasyon sa buhay. Kasi masyado natin binibigyan ng oras yung mga bagay-bagay na hindi naman walang kabuluhan, ano? It's okay magtrabaho tayo, pero magbigay din tayo ng oras sa Panginoon. Minsan nakikita natin marami tayong problema, yung mga anak natin nagkakasakit, marami tayong babayarin. Bakit? Tanungin natin ang ating sarili. Baka nakakalimutan natin na tumawag sa Panginoon, na magkaroon tayo ng komunikasyon sa Kanya. Puro na lang tayo hingi ng hingi, wala yung pasasalamat. Magbigay naman tayo ng time na papurihan, pasalamatan natin ng Panginoon. Mabuti man o hindi, o maganda man naman nangyari sa ating buhay, lagi natin pasalamatan ng Panginoon. Dahil may mga oras na
ginagamit niya ay mga pagkakataon na ganito na hindi maganda para subukan ang ating pananampalataya kung tayo kakapit o bibitaw sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay na-bless kayo. Sana o na marami tayong natutunan sa sana i-share ngayong gabi ni Pastor Sammy Time. Ma'am Shi? Okay. Pasensya na, hindi ako makapag-comment. Oo. Ayan, na-block ako. Kasi yung mga... Hindi, ako lang. Diyan, okay dyan eh. Oh, Di ba lumalabas? Dito yun, lumalabas. Oh, oh. so, na-block yung Mm. yung aking, ano nga ba? Hindi naman Facebook eh. Yan, okay lang. So, good night and thank you. Time to go. And Hanggang sa tomorrow, muli. meron tayong Bible quiz tomorrow. Yeah. Ayan. So, be ready. Pwede kayo sumagot by sa comment section. Ayan. Oh, meron ng Contestants. contestant bukas. Alright. Mhm. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless po sa inyo. Enjoy Good your night. life. Po ang iRadio, ang lingkod para sa samilang Pilipino. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.